yun po yung sinasabi namin sa inyo mga congressman, hindi po lahat ng iniimbita ninyo ay mga taong sanay sa debate, 'no? Unlike sa inyo, sanay po kayo tsaka kaming mga vloggers na nagsasalita, sanay po tayo sa mga talumpati, eh. Bigyan tayo ng mic, kaya natin magsalita. Yung mga writer po, hindi po yan yung forte nila. Pero pag sulatin tayo kumpara sa mga writer, di hamak na mas magaling sila magsulat sa atin. Di ba? Okay. Yun yung sa tingin ko, kaya hindi nila na-express. May kulang, tama yung gusto nilang nauunawaan ko yung gusto ni Crisette na, hindi ako fake news. Di ba yung sa daw, yung sa salitan daw? Sa mga nakapanood po, maunawaan to. Pero sa mga hindi po nakapanood, magbibigay po ako ng halimbawa. Halimbawa, talaga naman pong lumaganap na sa social media o kahit saan, o social media na lang, talaga naman pong lumaganap yung may mass resignation daw, di ba? Totoo po yun na lumaganap. Ngayon, si Badong, iba kasi utak ni Badong eh. Si Badong kasi hindi po ako mahilig sa magpatiuna, di ba? Lagi kong pinapaliwanag sa inyo. Kaya mahirap po ako maimbitahan dyan kasi ako reactor. Reactor ako sa aktual na balita na. No? Hindi ko po binubuhat yung sarili ko, hindi ko dinadown. Maaring itong katangian ko na to ay both uh, negative and positive. Positive dahil mahirapan ka mapagbintangang fake news kasi lahat ng reaction ko galing sa mga mainstream media or kumpirmado, 'di ba? Negative to sa akin kasi ang mga tao mahilig sa scoop. Ang mga tao mahilig sa nauuna. Kaya may mga sikat tayong vlogger na may mga meron silang mga bubuit, meron silang mga puting ahas, meron silang mga ah dilaw na kabayo, 'di ba? O kaya gusto ng mga tao 'yun maka-scoop eh. Hindi ako mahirapan ako makategory sa magpe-fake news kasi hindi talaga ako nagbabalita eh. Nagre-reaction lang ako sa balita, no? Okay. Sa madaling salita, sila yung nakot doon sa ganun, no? Kasama sila doon sa anong tawag doon? Pero maganda yung punto ni Crisette. Kaso nga iba yung gusto ng mga congressman eh, di ba? Masabi nila, mapatunayan nila na tama kayong imbitado kasi isa kayo sa mga nagpapalaganap. So, talagang ganun yung punto nila. Ganun talaga kayo didikdikin. Magagaling silang maghabi-habi. Mga politiko yan mga yan. Sanay po sa speech. Sanay yan makipagtalo sa dami ng committee na inaatinan nila. Ang point ko lang, mga kapatid, nauunawaan natin yung gustong isagot nila Crisette at saka ni MJ Kiambao. Si Mark Lopez lang nga hindi ko maunawaan ko. Ako sa totoo ko, hindi ko talaga maunawaan kung ano yung sinasabi ni Mark Lopez eh. Di ba? Tama rin naman yung kay Kiambao. Hindi ba natin nabalitaan? Kayo mismo nagsasabi sa akin na si Aling, ano ang pangalan nun? Yung di umano may anak na AJK. Anong pangalan na nga yun? Sa inyo ko na una natutunan yan eh. Ibig sabihin, mga viewers ko yung nagbabato sa akin kasi wala siya sa mainstream media, Aling Sheila. Tama naman yun din tama rin naman yung gustong ipunto ni MJ Kiambao na meron talagang mga Aling Sheila eh. Meron pa yung isang anak ng attorney. Kaya lang, ang tingin ko na hindi
na nakubabawan sila ng emosyon tapos hindi talaga sila inaamin naman nila, 'di ba? Lagi nilang sinasabi, "Hindi naman kami vlogger." Hindi kami vlogger, eh. Nagtataka nga kami bakit kami tinatawag na vlogger. Yun po yun 'no, practice po yan. Yung pagsasalita po, yung pagpapaliwanag sa pamamagitan ng pagsasalita, ano po yan 'no, hindi po lahat ng tao ay may kakayahan na ganyan. Lalo na kung yung bombarded ka ng mga ideya, 'di ba? Bino-bombard sila ng ano, "Itong ginawa mo, asan? Asan yung ano mo, patunay? Magbigay ka ng patunay. Anong pag-aaral yan? Saan? Saan galing yang sinasabi mo na yan? Dito ba sa Quadcom? Sinabi ba namin yan? Lahat dito, 'di ba? Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin? Tama naman yun. Tama rin naman yun. Hindi na napatunayan nila yung mga nagsabi sa Quadcom. Hindi naman yata sa Quadcom, hindi naman yata yung si Aling Sheila nag-appear ba siya sa Quadcom? Oh, hindi naman yun yung point ko, eh, 'no, pareho silang tama ng sinasabi pero dahil hindi kakulangan sa experience ng tagisan ng pananalita, iba kasi yung sulat, eh. Kahit ako hindi ako magaling, aminado ko na hindi ako maaandap sa salitaan, eh. Actually, akala niyo yung guesting namin, akala niyo handa kami. Hamunan lang yun. Hamunan lang yun. Ano ba topic? Yung ano lang, sabi lang ni Boss Dada, yung magre-react lang kayo dun. Hindi namin alam kung ano nangyayari dun sa TV. Ano bang topic natin? Magre-react lang kayo dun sa ano, di ganun lang. Pero dahil matagal na kami, araw-araw kami ni Bisnak na nagsasalita, hindi na kami may kaba pero hindi kami maaandap sa alam namin. Hindi kami mawawala. Yung thoughts namin, iba po yung thoughts ng mga writer. Nagtangka kasi ako maging writer nung araw, eh. Paano yan pag binobombard ka ng mga ideya na bilang writer siguro ang iba diyan nakakapagsulat lang pag tahimik, nakakapagsulat lang pag may sounds, nakakapagsulat lang pag nakaharap sila sa bintana at nakakarinig sila ng mga huni ng mga ibon. Ibang-iba po yung mga writer sa mga speakers. Lalo na po yung mga hasakapan yan. Oo. Katulad yan, di ba? May babara sa'yo. Kaya-kaya mo yan, eh, di ba? Pag mga writer ka lang, sinabihan ako. Ang tendency mo, dahil punong-puno ka ng emosyon, hindi ko naman sinasabi yung pagkababae pa, no? Baka mapaiyak ka pa, di ba? Pero may magbabara sa akin dito. Titigil ba ako para tuloy-tuloy pa rin, pati yung pagkagalit ko nagiging bahagi nung pananalita natin. Kaya ako naunawaan ko, ramdam na ramdam ko yung gustong sabihin ni Crisette, gustong ipahayag ni MJ, pero walang ano, eh, walang alam niyo yun, hindi yun yung lumalabas. Tapos sorry na lang sila, sorry na lang. Nakita ko rin yung pattern. Nakita ko rin yung pattern ng mga vlogger, yung paghingi ng sorry. Pag sinabihan sila ng magso-sorry ka ba? Nagso-sorry naman sila. Tingin ko taktika naman nila to para hindi sila ma-contempt. Kanya-kanya lang ano yan, di ba? Kita niyo wala na contempt. Kaya lang, syempre, kung masasakitin ang damdamin nila, bobombahin talaga sila. Ang tapang-tapang nyo, magsosorry lang pala kayo. Pero kung ako, ano ba pakialam ko? Ano ba yung purpose ko? Huwag makontempt o magpakitang gilas. Ganun lang yun, eh. Nahaharap ka, alam mo tong mga to, hahanapan ka ng butas para makontempt. Hindi naman sinasadya. Talagang yun ang trabaho nila. Hindi raw sinasadya, pero yun ang trabaho. Kasi napanood na natin yan, ilang beses na sila nag-contempt, di ba? Okay.
Ah, yun yung sinasabi ko tapos nasasabihan sila, nasaktan sila, durugan, eh. Pero pagdating kay Attorney Trixie, ang gusto kasi nilang palabas, eto kasi yung point dun, no? Kaya tinatanong, ikaw ba ay umattend sa China? Ikaw ba? Sinagot lang ni Attorney Trixie. Ako ay isang anthropologist ba? Basta may kinalaman sa ganun, eh. Scientist. Scientist pala si Attorney Trixie. Hindi ko alam kung basta may kinalaman sa science, eh. Yung dinaluhan niya. Tapos tinatanong siya, sinasagot niya. Walang alam mo yun, kayang-kaya niya sagutin lahat ng katanungan, pati yung fake news. 'Di ba? Archaeologist. So yun yung dahilan niya bakit siya training sa China. Pero pag ikaw kasi China, 'di ba? Alam na natin, inaakusahan sila na pro-China, tapos babanggitan ka ng training sa China, tapos paligoy-ligoy ka ng salita, eh paliliguyin ka talaga ng mga sanay makipagdebate, sanay na makipagduruan sanay sila sa salitaan, lengguwahe. Pag yung mga hindi po sanay makipagdebate, mahihirapan po, eh. Kaya advantage talaga lagi ng mga attorney. Kasi yun talaga, eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, lalaban ako sa lahat ng debate, wag lang sa mga abogado. Training nila yan, eh. Tayo, libangan natin yung makipagdebate. Iba po yung libangan sa training. Kumbaga, sa kanila, parte lagi ng pag-abogado yung pakikipagdebate. Hindi ka ubra doon na training, ano mo lang, libangan mo lang. Parang PBA basketball player at ikaw naman ay magaling ka interbarangay. Ganun po yung comparison nun. Okay. So, punta tayo rito sa nakita na natin, no? Medyo napapaiyak sila, medyo napapahiya. Kasi nasabihan sila ng kayo ang tanga, tatanga-tanga kayo na in-strike naman na ipapakontempt. Ang nakita ko lang na pagkakaiba ng ginawa kaya wala na contempt, yun na nga, no? Ang gusto lang naman ng mga ang tingin kong gusto lang naman ng mga congressman, umamin kayo na meron kayong naisulat o na-post na mali. O kita nyo, nagbibilang, di ko na matandaan kung si Abante ba o may isa pang congressman na, yan pangalawang beses mo ng pagsosorry yan, Criset. Sorry si Criset. Paano mo iko-contempt yung nagsosorry? Sa isang banda, di ba? Kung ang purpose lang ng mga vlogger na umatin ay hindi makontempt, matagumpay sila. Tagumpay yun. Puta, wala na contempt sa amin. Anong kinakailangan para ako hindi makontempt? Pag sinabing mag-sorry ako, magsusorry ko. Okay. Pero ang ganda nung diskusyon ni Attorney Trixie. Bilib ako, no? Nadala niya ron sa ang maganda rin yung ano ni Akop, eh. Ang galing din nung tanong ni ako, hindi po ako yung mga alam natin lahat na pro Duterte ko. Hindi ako magsasabi na hindi ako pro Duterte o pro Marcos. Lagi ako may kinikilingan at lagi ako may kinakampihan. Kung pro Duterte ko, hindi ko i-deny. MJ, di ba? Yung kasi yun, eh. Dapat walang dinayan na hindi ako pro Duterte, hindi rin ako pro Marcos. Ako ay pro good governance. Wala pong ano, hindi ako naniniwala na tao walang bias na tao. O eto naman si Mark, hindi ko talaga maunawa. Hindi ko talaga siya pasensya na, no comment na lang ako kasi hindi ko talaga maunawaan kung bakit mo sasabihin na kasi pag nagdedebate kayo, isa yan, titignan lang ng kalaban mo, di ba? Halatang hindi nakipagdebate kasi itong si Mark.
'Pag nagdedebate kayo, iingatan mo yung mga salita mo kasi once na makapagsalita ka na pwede nilang atakehin, ay sinabi niya yung Pilipinas daw nambomba ng ano, Pilipinas nambomba ng water cannon. Water cannon? Puta, ang hirap mong ipagtanggol yun. Water cannon? Di ko maintindihan paano mo nasabi Pilipinas. Ang gusto niya sabihin, eto talaga gusto niya sabihin ha. Ang gusto niya sabihin, pwede ring sanang bombahin ng Pilipinas ng water cannon ang China, di ba? Eh, yun lang eh. Kaya lang, dahil nalunod na siya, ano sinabi mo? China, ano? Binomba tayo, sinabi mo yan? Binomba ng Pilipinas ng China water cannon. Ha? Kailan naganap? Puta, kinuyog ka na eh. Sa pagdebate, nakikita niyong ginagawa ko yan dito, di ba? Pag may pumasok dito na aanga-anga, may masabi siya na isang salita, ay wala. Hindi. Sinabi mo ganito eh. Aminin mo muna na mali ang sinabi mo bago tayo pumunta pa sa iba. Ang nice Thailand. Alam kong hindi yun yung gusto niya sabihin. No? Alam ko na hindi yan yung gustong sabihin ni Mark yung tungkol dun sa binomba ng Pilipinas yung ng water cannon yung China. Alam ko hindi niya gustong sabihin yun. Maaring ang gusto niya sabihin, pwede ring gawin ng Pilipinas yun sa China. Eh kinuyog ka na, ha? Patay, kako. Hirap ipagtanggol niyan. Wala nga kay Joy. Parang siguro ang gustong palabasin, siguro lang, hindi niya naman nasabi. Na patas lang. Anyways. Okay. Tapos nung sinabi na, ewan ko kung nag-sorry ba, nakaligtaan ko na si Mark kung nag-sorry ba siya o hindi. Ang mahalaga importante, mukhang yun po yung ano nila, no, taktika nila na wag tayong magpa-contempt. No, wag tayong magpa-contempt. So nagtagumpay naman sila doon. Kaya lang kay Attorney Trixie kasi hindi mo ma-a-andap si Attorney Trixie. Halimbawa, sa tanong na gusto ni Akop, at saka yun, no, yung isang congressman, meron pa isang vlogger na hindi ko kilala eh. Simple lang ang tanong eh. Naniniwala ba kayo dito na sabi ng China ang Palawan ay sa Pilipinas, ay sa China raw? Yan ba naman kailangan mo pa sumagot ng ganito kasi yan? Pucha! Hindi, atin yan. Tapos. Nakman tinapay naman. Bakit kailangan mo ipaliwanag yun? Ha? Hindi, merong isa. Hindi si old school. Merong isa na nagpapaliwanag. Koloko-loko yun. Koloko. Sagutin mo. Ano mo? Ang Pilipinas ba? Yung ba naman? Ano ba? Hindi ko maintindihan kung ano bang mahirap sagutin? Ang Palawan ba sa Pilipinas? Oo. Naknang tinapay. Kinukundin ako. Ganun. Yun yung problema nyo eh. Ay. hindi ko talaga maintindihan kung bakit mahirapan kayo. Pag tinanong kayo, ang Palawan ba ay naniniwala ba kayo na kiniklaim ng China na yung Palawan ay kanila daw? O atin yan. Palawan yan. Nakman tinapay. Mahirap ba sagutin yun? Anyways, hindi ko kayo tinatawaran. No? Kaya lang, kung kayo naman ay vlogger na nagbibideo, nagsasalita, hindi na sana kayo na-andap sa ganyan. Yung mga writer lang, yung nagbablog lang na letter B, yung nagsusulat lang, yung nagpo-post na nagsusulat, yun, medyo may talo sila pag nagdinakdakan. Pero kayong mga vlogger na nagsasalita, dapat
'Di ba? Tatagan natin. Anyways, okay na. So nakapanggisa yung sa isang banda, nakapanggisa yung mga House of Representative, sa isang banda naman wala na contempt sa ating mga vlogger, panalo pareho, 'di ba? Pero may nakakalimutan tayo eh. May nakakalimutan tayo. Ang nakalimutan natin yung asan yung pogo vlogger? Sino doon yung pogo vlogger? Kasi may gusto silang palabasin na pro-China vlogger, di ba? Si Mark Lopez, si Attorney Trixie, kasi may inatinan sila eh. Si Attorney Trixie, naipaliwanag niya, alam niya na yun yung ibabanat sa kanya eh. Di ba? Bakit ka umatin? Archaeologist ako. Ano? Umatin ako, libre. Ngayon, kung hindi mo kayang magpaliwanag ng katulad ng kay Attorney Trixie, wag kang umati. Halimbawa, inimbitahan ka ng China, ayaw mo matawag na pro-China. Kung ako yan, halimbawa, ako hindi naman ako tatanggap nun. Ayoko nun kasi may libre na. May libre na ako pamasahe. Pwede naman ako magpunta ng my own, di ba? Hindi lang yung mamamasyal. Ang punto ng mga congressman, gusto nilang palabasin na pagka umatin ka dyan sa pa-seminar ng China, siyempre ini-impluwensyahan ka. Di ba? Yan yung gusto nilang palabasin. Pero hindi nila napalabas yung kay Attorney Trixie. Bakit? Kasi sinasagot niya yung tanong, bakit ka naroon? Pangalawang beses ko na po ito. Actually, ang bago po doon, ulit lang nga eh. Ang bago po doon sa pag-attend ko, ay tinuruan kami kung paano mag-video ng maikli, katulad ng TikTok, ganun. O di, alam mo yung sinasagot mo, alam ni Attorney Trixie, hindi rin siya nakulong dun sa fake news. Kasi pinadefine niya kagad eh. Yun ang maganda, no, nakita natin. Yun yung sa tingin kong pinakamaganda. So, umamin si Akop na wala talagang lumalabag sa fake news ngayon. Bakit? Wala pa tayong batas sa fake news eh. So, ang nilalabag ngayon ng tao, kung sino man ang taong gustong kasuhan ngayon, hindi pa po yung kaso ng fake news. Yung mga fake news na yan, wala pong batas pa ng fake news. Kaya wala pa pong lumalabag kung wala pang batas. Ganda ng ano niya, ang ganda ng punto na yun ni Attorney Trixie. 'Di ba? Okay. Ibig sabihin, mga kapatid, na napaliwanag diyan na gagawa pa lang kayo ng batas at delikado kasi hindi nyo nga ma-define kung ano yung fake news eh. Kaya yung mga nagsasabi ng malaganap ang fake news, paano nyo, yun yung sa tingin kong magandang na ano nun eh. Maganda yung etong hearing na to dahil dun sa definition ng fake news. Wala tayong definition ng fake news. So paano mo lalabagin kung wala pang definition yung nilalabag mo? Wala pang lumalabag sa batas ng fake news. Pero may lumalabag sa cyber libel, sa libel, paninira eh. Dati na yan, walang problema dyan. Naninira ka eh. Nasiraan mo ko eh. Hindi naman ako government official. Pero dahil ako'y nasiraan mo, ididemanda kita. Private citizen ako, siniraan mo ko eh. Dahil sa paninira mo, wala nang tumatanggap sa akin. Apektado kabuhayan ko. So, ididemanda kita ng cyber libel. Yun po ang meron tayo ngayon. Ngayon, ang tanong, dapat ba sila magpasa ng batas ng fake news? Maganda rin yung sinabi ni Attorney Trixie dyan. Diba? Time-bound dyan. Yung nangyari kay Galileo ba? Galileo ba yung sinabi niya? Na yung the sun is the center of the solar system. Di ba sabi ni Galileo, yung sun, sentro siya ng ano, sinabihan siya nung araw, equivalent sa fake news. Pinapatay siya dahil dun sa sinabi niya. Only 600 years
from his time, Galileo, napatunayan nga na tama siya. So nagsorry na lang yung nagpapatay sa kanya, yung simbahan. 'Di ba? Time bound yung maaring mali ngayon, tama yan sa kinabukasan. Kaya mahirap pong isabatas yan. Sino magdedetermine? Sino ma sino magdedetermine ng fake news o hindi? Sila? Ilang beses na akong pinak-check niya ni ng mga fact checker eh. Sino magdedetermine? Yung mga fact checker? Hindi nga nila maunawaan yung pagkakaiba na nagbabalita ka at ikaw ay maganda yung mga sinabi ni Attorney Trixie, yung sarcasm ba fake news? Yung joke ba fake news? Mahirap yan. Pag ang nag-interpret niyan, mali ang interpretasyon, patay na lahat na mag-joke, lahat. Kaya mahirap po isabatas yan. Pero hindi po pwede kasi nagagawa ka ng batas na nakakontra sa Constitution. Ang pinakamagandang pahayag kay Marcoleta. Kaya talagang dapat kasama ni Pastor Kibuloy manalo yan lahat ng kandidato natin. Marcoleta, ano sabi ni Marcoleta? Pinarinig niya, 'di ba? Minumura yung relihiyon ni Marcoleta, minumura siya ng isang vlogger, pero ano sinabi? Sinabi ba ni Marcoleta na sasampahan niya ng reklamo? Hindi. Gusto niya lang ilantad para makita ng mga tao na itong taong to hindi dapat paniwalaan. Masyadong sensitive kasi yung mga public official. Samantalang paulit-ulit na tayo rito, hindi po magandang ang pang-combat sa tinatawag ninyong fake news ay idemanda nyo, no? Wala kayong karapatang maging public official kung maramdamin. Yun yung punto ni Marcoleta. Siya nga, minumura na eh. Minumura pa relihiyon niya eh. Tandaan nyo yung Iglesia ni Cristo. Ano po yan? Sensitive po yan sa pagmumura sa kanila ng pagmumura sa kanila sa kanilang relihiyon, no? Pang-insulto sa kanilang relihiyon. Pero anong magandang halimbawa? Ilalantad ko lang siya para hindi na siya paniwalaan ng tao na siya ay nagsasabi ng hindi totoo. Tiyaga lang. Si Tatay Digong wala pong dinimandang cyber libel, wala pong dinimanda yan dahil sinisiraan siya. Di ba? Ayon nga sa mga kritiko ni Tatay Digong, wala nang dinimanda, tinitigok na lang. Hindi po, joke lang, joke. Joke lang, hindi po. Kasi may power naman kayo. Lahat po ng public official, pwede kayong manawagan ng press conference. Ang ginagawa ni Tatay Digong, talk to the people. Babanatan mo siya ngayon. Ito talk to the people kanya. Di ba? SpongeBob, I guess you are next to NBI watchlist. Hindi, no? Ano ba sinabi kong ka-watchlist? Taga-NBI ka ba? Sabi naman sa inyo, yan yung problema ninyo, no? Pinaliwanag ko na nga na mahirap ako mapasama na fake news kasi hindi ako nag-news. Dahil ako, reaction ako eh. Ito pong ginagawa ko lahat ay komentarista, opinion ni Badong. Baka NBA yan si SpongeBob. Anyways, wala namang kinalaman niya si SpongeBob. How you wish, no? Nasa NBI na ako ngayon. Kaya lang, ano ikakaso mo sa akin, SpongeBob? Para ako mag-NBI. Alam mo, SpongeBob, nireview ko lahat ng pwedeng ikaso sa akin. Wala pang kaso ng pagiging pogi. Kasi kung meron ng kaso na bawal maging pogi, puta, susuko na kagad ako. Surrender na agad. Hindi na kinakailangan akong patawag.
kung kaso ng pagiging pogi, kinakailangan nating umamin. Umamin sa otoridad. Okay. Hindi naunawaan ni SpongeBob, palibhasa sa kanila bawal siya magsalita, eh. Akala niyo sa pamilya ni SpongeBob bawal siya magsalita. Lihim nga. Yung pagta-type niya nga tahimik, eh. Kanina niya pa sinasabi yan, eh, nagsisimula pa lang ako. Matagal na tapos kasi talagang yung kinakailangan hindi niya madiinan yung ano, hindi marinig. Bawal kasi siya magsalita, sabi ng asawa niya. Ay, SpongeBob, magpapakita. Yari ka sa misis mo pag nagsalita ka. Ito, misis ni SpongeBob, oh. Nagsasalita. O kaya akala niya, bawal na magsalita ang mga tao. Sa pamilya niyo lang, hindi pala. Sa'yo lang yan, SpongeBob. Sa'yo lang, sa'yo lang ginagawa ng misis mo yan. Kawawa siguro yan sa mga anak niya. Kawawa ba ako? Tuwan-tuwa nga. Wala naawa sa akin, eh. Wala nga nagpapakape, oh. Okay. Mga kapatid, ano pa ba? Maganda yung banat ni Marcoleta, no? Hindi mo na kinakailangan niya ng, no? Kusa yan, eh. Kung yan ay influencer at laging fake news ang sinasabi, kusang hindi na maniniwala sa kanyang mga tao. Magtiyaga lang kayo, kusa na yan. Di ba? Bakit kinakailangan nyo pansiraan? Tignan nyo yung mga fake news lagi. O may panahon, puta, sikat na sikat. O, mananawa ang tao sa kapi-fake news mo, eh. Pag lagi kang fake news, yung mga pinagsasabi mo, mananawa yung tao, hindi ka tatagal. Eh, kami, gusto namin pang matagalan, eh. Kaya magre-react kami. Yung mga nagpe-fake news lang, wala pong kakayahan niya na mapakinggan sila, kaya sila pinakikinggan dahil kinakailangan lagi silang mag-produce ng bagong balita. Pero hindi nila kaya yung may balita, may nangyari, magre-react lang sila ng kakaiba. Okay. So, yung atake sa fake, hindi nyo kinakailangan i-regulate. Di ba sabi ni Marcoleta, oh, hindi mo naman kinakailangan magkaroon ng regulasyon paano eto bawal. Sino may sabi sa inyo na kayo ang magpapasya kung anong bawal sabihin at hindi bawal sabihin? Basic right po yan ng isang tao, yung basic right po ng isang tao, yung mamuna. Makakasama man sa iyo o hindi, okay, talagang karapatan ng tao na punahin ka. Lalong-lalo na kung mali yung ginagawa mo. O kahit mabuti ginagawa mo, ang magtatanggol sa iyo, halimbawa, may namumuna pa rin sa iyo. Kahit mabuti na yung ginagawa mo, katulad ni Tatay Digong, ang ganda na ng ginawa sa bansa sa 6 years, nananungkulan siya. Ang ganda ng ginawa ni Tatay Digong. Pagkatapos ng 6 years, halos isumpa na siya ng mga kalaban sa politika. Kalaban sa politika ang sinasabi ko. Pero dahil magandang ginawa niya, mahal siya ng tao. No amount ng paninira yung makakapigil sa tao na mahalin si Tatay Digong. Kasi ang paninira, effective lang yan. Effective lang yung paninira sa mga palpak na pinuno. Pero sa magaling na pinuno, putya, mag-iiyakan ng mga tao pag winalanghiyas ang pinunong mabuti, ang pinunong hindi magnanakaw. Pag winalanghiya, mag-iiyakan ng mga tao. Thank you very much kay Eileen Estal. Kape ka muna, Badongski. Kaya self-regulation, okay yan. Walang problema.
May mga batas na tayo, pag nanira ka, nakapanira ka ng kapwa. Dahil sa paninira mo, nasira yung buhay niya. O, di pwede kayo demanda ng libel, cyber libel, sa mga pribadong citizen. Pero sa mga artista at sa mga politiko, magpatawag lang kayo ng press conference. Ang problema, kung hindi na naniniwala sa inyo, kahit na anong patawag nyo na press conference, kung hindi naman naniniwala na sa inyo yung tao, wala na ring talab. Bakit effective kay Tatay Digong yung talk to the people? Inaabangan namin eh. Halimbawa, may bumira kay Tatay Digong, si Trillanes, o kaya si Dilima, o kaya si Lenny, o kaya si Kiko, o kaya si Gordon. Aabangan namin ngayon si Tatay Digong, ano kaya isasagot? Hindi po namin aabangan namin si Tatay Digong kung magsasampa ng reklamo. Wala pong ganun. Inaabangan namin kung ano isasagot niya. 'Di ba? At kaming mga vlogger, yun naman ay isasagot namin. Sa mga kakampi ng mga nila Lenny, nila Kiko, nila Dilima, nila Gordon, nila Trillanes. Kaya masarap maging leader si Tatay. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.